ang lahat upang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Naway, patnubayan niyo po kami sa araw na ito. Palagi niyo po kaming gabayan upang ang lahat naming tungkulin ay aming magampanan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming mahal na Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ang nais ko lang ay kumanta muna tayo para magkakaroon ng enerhiya. Okay ba kayo? Opo. Opo. So ngayon tayo ay kakanta dahil hindi hahayaan ni teacher na walang enerhiya ang kaniyang mga estudyante. Sapagkat kung wala kayong enerhiya ay hindi kayo interesadong magkakatuto sapagkat kayo ay aantukin. Ngayon, alam niyo ba ang kantang Mabuhay? Hindi po. Kung ganun, tuturuan ko kayo kung paano kumanta. Sundan niyo lang si teacher, ha? Ito. Hello mga classmate, mabuhay! Ako si Rhea. Kapag sinasabing ako si, ang inyong isasabi ay ang inyong pangalan. Naiintindihan ba? Opo. Ulit. Hello mga classmate, mabuhay! Ako si Rhea. Ako si Rhea. Hello mga classmate, mabuhay! Ako si Rhea. Ako si... Oh, very good. Ngayon ay maaari na kayong umupo. Ngunit pakipulot muna ng mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Magandang hapon, grade 4. Magandang hapon po. Inaantok pa ba kayo dyan? Hindi Na. Kamusta kayo sa araw na ito? Ayos lang. Ikinagagalak kong marinig na ayos kayong lahat. Ngayon ay sisimulan ko na ang pagtala ng liban sa ating klase. Ang nais ko lang gawin ninyo ay tingnan ninyo ang inyong mga katabi kung meron bang lumiban. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Grade 4, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po. Mabuti dahil kayong lahat ay nandito sa araw na ito. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating sarili. Ang inyong ginawa ay napakatama sapagkat nararapat lang na tayo ay pumasok araw-araw para meron tayong mga panibagong matutunan. Ngayon naman ay sisimulan na natin magbasa. Ito ang unang salita. 1, 2, 3, go! Panda. Very good. Napakahusay. Pasko. Tama. Mayon. Napakahusay ninyo. Bicol. Tama. Mongol. Ayun na. Ang napakahusay na ninyong magbasa. Kaya ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay bigyan natin ng ang galing clap ang ating mga sarili. Alam niyo ba yung ang galing? Hindi. Alam kong hindi ninyo alam. Ganito lang yun. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing, galing. 1, 2, 3, ang galing, galing, galing. Ang hubusay niyo na magbasa. Ngayon naman ay titingnan natin kung meron ba sa inyong nakakaalala sa ating paksang tinalakay kahapon. Ano ang paksang tinalakay natin kahapon? Nathaniel? Panghalang pambalanang.
Tama! Bigyan ng masigawang palakpakan si Nathaniel sapagkat naaalala ng talaga ang paksang tinalakay natin kahapon. Ngayon naman, ano kaya yung pangalang pambalana? Sino gustong sumagot? Anong pangalan? Marialen. Ang pangalang pambalana ay tawag sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Very good! Palakpakan natin si Marialen sapagkat alam niya talaga kung anong tinalakay natin kahapon. Ang pangalang pambalana ay ang karaniwang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ang pangalang pambalana ay mayroong iba't ibang halimbawa. Sino sa inyo ngayon ang makapagbibigay ng halimbawa ng pangalang pambalana ng tao? Nathaniel. Mama. Very good, Mama. Sino pa? Ninyo. Aso. Very good. Napakahusay ninyo. Ngayon, sino namang makapagbibigay ng halimbawa ng pangalang pambalana sa bagay? Sinong gustong sumagot? Nathaniel? Lapis. Very good, lapis. Ngayon naman, dumako naman tayo sa hayop. Sino sa inyo ang makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana ng hayop? Marialen? Pusa. Very good. Ngayon, ang lugar naman, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng pangalang pambalana ng puok o lugar? Nathaniel? Hinuan. Hindi. Sino pa? Okay lang. Okay lang. Okay lang na magkakamali. Sino pa? Ano ngayon? Jillian, meron ka bang ideya? Ang pangalang pambalana, ang halimbawa ng pangalang pambalana ng puok ay kagaya ng palengke, parke. Naiintindihan niyo ba? Opo. Ano nga ba ulit ang halimbawa ng pangalang pambalana ng puok? Palengke. Very good. Party, paaralan, simbahan. Yan ang mga pangalang pambalana. Ngayon, nakakagamit na ba kayo ng pangalang pambalana kapag kayo ay nagpapahayag ng mensahe sa iba? Opo. Opo. Ngayon, sino makapagsasabi kung ano ang kahalagahan kapag alam natin ang tamang paggamit ng pangalang pambalana? Sinong gustong sumagot? Jillian. Ito'y mahalaga upang mas madali nating maintindihan kung ano at sino at tinutukoy. Tama! Ang paggamit ng pangalang pambalana ay napakahalaga sapagkat ito'y makatutulong natin kung ano at sino ang tinutukoy ng mga kausap natin kapag sila ay nagbibigay ng mensahe. Ang gagaling nyo na mga bata, talagang naiintindihan nyo ang ating tinalakay kahapon. Kaya ngayon naman ay gusto nyo bang magsaya? Opo. Ngayon ay meron akong inihandang laro. Ang laro na inihanda ni teacher ay Hula Challenge. Alam nyo ba ang laro na ito? Opo. Opo, ang laro na ito ay huhulaan nyo lang kung ano ang nasa larawan. Meron akong ididikit na mga larawan sa pisara. Ang tanging gawin nyo lang ay huhulaan ang mga
Okay. Napapansin niyo ba itong mga hugis na kahon na nasa inyong harapan? Opo. Ang bawat kahon ay naglalaman ng isang larawan, isang larawan. Ang nais kong gawin ninyo ay huhulaan ninyo kung ano ang larawang inyong nakikita. Meron ako ditong mga pagpipilian sa mesa. At ang gawin ninyo ay ilalagay ninyo sa gilid kung ano ang mga larawan, ano ang pangalan ng larawan. Okay ba? Opo. Ngunit, sa hindi pa tayo maglalaro, meron lang ipapaalala si teacher. Kapag tayo ay naglalaro, ang nararapat gawin ninyo ay una, huwag mag-ingay. Huwag lakihan yung boses para hindi tayo makaka-disturbo sa ibang klase. Ang pangalawa ay dapat makinig ng mabuti kay teacher. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon ay bubuksan ko na ang unang larawan. Sino ang gustong sumagot kung ano ang nasa larawan? Si Ninyo. Pumili ka dito kung ano sa palagay mo ang tamang sagot. Ididikit natin ang inyong sagot. Ang sagot ni Ninyo ay Cardo Dalisay. Totoo ba Cardo Dalisay ang tamang sagot? Opo. Tama. Ang sagot ni Ninyo ay tama. Kaya bigyan natin siya ng palakpakan sapagkat siya ay tama. Ang nasa unang larawan ay si Cardo Dalisay. Ang pangalawa naman ay bubuksan natin. Ano kaya ang nasa pangalawang larawan? Sinong gustong sumagot? Si Nathan. Ikaw. Pumili ka kung ano ang inyong sagot. Nathaniel, ano ang inyong sagot? Tama ba kaya ang sagot ni Nathaniel na munggol? Opo. Ang inyong sagot ay tama. Ang sa nakikita dito sa larawan, ito ay munggol. Ito ang ngalan ng lapis, munggol. Kaya bibigyan natin si Nathaniel ng masigabong palakpak. Ito ang inyong premyo. Ngayon naman ang ikatlong larawan. Sinong gustong sumagot sa ikatlong larawan? Si Maria Lynn. Halika dito, Maria Lynn. Ano sa palagay mo ang ikatlong larawan? Pakidikit. Tama ba ang sinagot ni Maria Len? Opo. Talaga bang ito si Whitey? Opo. Ang sagot ni Maria Len ay tama. Bigyan natin ng palakpak si Maria Len. Ito ang inyong premyo. Ang Whitey, ito ay uri o ang ngalan. Ngalan ng aso. Tama. Ngayon naman ay bubuksan natin ang pang-apat na larawan. Ano kaya ang larawang ito? Sinong gustong sumagot? Si Jillian naman kasi hindi pa siya nakakasagot. Bigyan naman natin siya ng tsansa. Ano kaya ang
Tawag sa ika-4 na larawan. Ang sagot ni Jillian ay Luneta Park. Tama ba ang sagot ni Jillian? Opo! Okay, ito ay tama sapagkat ito ang ngalan ng lugar, Luneta Park. Ito ang papremyo ni Jillian. Ito. Ngayon naman ang panglimang larawan. Ano kaya ang nasa panglimang larawan? Tingnan muna natin. Sinong gustong sumagot sa panglimang larawan? Si Nathaniel. Ano ang nasa panglimang larawan? Pasko. Ang sagot ni Nathaniel ay Pasko. Tama kaya na Pasko? Opo! Tamang-tama. Ang sagot ni Nathaniel ay tama. Ito ay Pasko. Kailan natin sineselebrate ang Pasko? Tuwing December 25. Very good! Napakagaling ninyo mga bata. Ngayon naman ay titingnan ko kung ano ang mga reaksyon ninyo sa larong ito. Nagustuhan niyo ba? Opo! Talagang nagugustuhan ninyo. Meron akong itatanong. Sa mga larawan, mahirap ba hulaan ang bawat larawan o hindi? Hindi po! Tama, ito'y napakadali lamang hulaan sapagkat ito ay hindi mahirap. Okay, ngayon ay meron akong itatanong. Meron ba kayong napapansin sa mga larawan na nasa pisara? Meron po. Ano ang inyong napapansin? Marilyn, may mga ngalan ng May mga ngalan ng tao, hayop, lugar, at pangyayari. tama, merong mga pangalan. Sa palagay ninyo, saan dito ang pangalan ng tao? Ninyo? Ricardo Dalisay. Very good. Si Cardo Dalisay, ito ang pangalan ng tao. Saan naman dito ang pangalan ng hayop? Marialyn? Whitey. Very good, Whitey. Sa susunod naman, saan dito ang pangalan ng bagay? Si Nathan. Mongol. Very good. Napakahusay. Saan naman dito ang pangalan ng pangyayari? Ninyo? Pasko. Very good. At sa huli, saan rito ang puok? Pangalan ng puok? Si Marialyn. Luneta Park. Napakagaling ninyo mga bata. Kaya ngayon ay bigyan ang ating sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon ay meron akong ipapakita. Meron akong ipapakita sa inyo. Ang nais ko lang gawin ninyo ay obserbahan ito ng mabuti kung ano ang nakasulat sa chart na aking ididikit. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Uobserbahan niyo lang ng mabuti kung ano ang mga nakasulat sa mga chart na idinidikit ni teacher. Obserbahan ninyo yung una, pangalawa, pangatlo, ito yung pangatlo. Ito naman yung pang-apat. Obserbahan nyo mabuti kung ano ang isinusulat ni teacher sa bawat chart.
Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang obserbahan ang mga nakasulat dito sa chart. Okay ba sa inyo? Naiintindihan niyo ba? Opo. Pagbasdan niyo muna itong mabuti. Meron ba kayong naoobserbahan? Meron. Ano ang inyong naoobserbahan sa base sa ating ginawa kanina, base sa ating nilaro kanina, yung mga picture at saka yung mga salita, at sa mga salitang nandito sa chart? Ano ba ang inyong mga napapansin? Ninyo, anong inyong napapansin? May pangalan ng tao. Very good. Mayroong mga pangalan. May pangalan ng tao. Sino pang may napapansin dyan? Nathaniel? Mga brand ng mga bagay. Tama. Mayroong pangalan or brand ng mga bagay. Sa palagay ninyo, ano kaya ang paksang ating tatalakayin ngayon? Marialyn? Pangalan pantani. Tama! Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangalang pantangi. Ano nga ba para sa inyo? Ano kaya ang pangalang pantangi? Marialyn? Ang pangalan pantani ay ang tawag sa tiyak ngalan ng tao, bagay, hayop, uok at pangyayari. Tama! Bigyan ng masigabong palakpakan si Marialyn sapagkat siya ay tama. Ang pangalang pantangi, ito ay ang tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Kapag sinasabi nating tiyak, ito talaga yung specific na pangalan ng isang tao, isang bagay, isang hayop, at isang lugar. Naiintindihan niyo ba? Opo. Halimbawa, dito tayo sa tao. Kapag sinasabi nating specific o tiyak, ito yung mga pangalan ng tao kagaya ng Marialyn Kalisang, Jillian Dumagit, Mark Nino. Ito yung mga specific. Kapag sinasabi nating bagay, pag sinasabi ba nating laptop, ito ba specific or tiyak o hindi? Hindi ito tiyak sapagkat maraming uri ang laptop. May maraming uri ang laptop. Pwede natin itong Samsung na laptop. Diba? Ang tiyak na halimbawa sa bagay ay ang Samsung, ano pa? iPhone. Vivo. Yan. Yan ang mga tiyak na pangalan sa bagay. Sa hayop naman ay yung mga tiyak na pangalan ng aso. Kapag sinasabi natin Blackie, Whitey, yan ang mga tiyak na pangalan ng hayop. Ang pangalang pantangi ito ay tumutukoy sa mga tiyak na pangalan ng tao, hindi lamang sa tao, bagay at hayop, kundi pati na rin sa pook at pangyayari. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon, ang pangalang pantangi ito ay nagsisimula sa malalaking titik. Saan nagsisimula ang pangalang pantangi? Maliit o malaking titik? Malaking titik. Tama, ang tatandaan niyo palagi na ang pangalang pantangi ito ay nagsimula sa malalaking titik.
Naiintindihan niyo ba? Opo. Para lubos ninyong maintindihan, meron ako ditong mga halimbawa. Dumako tayo muli sa mga chart na ipinakita ni teacher. Ang mga chart na ang lahat ng ito ay mga halimbawa ng pangalang pantangi. Isa-isahin natin. Uunahin natin ang chart na kulay dilaw. Ang unang salita ay binibining lala. Kapag sinasabi natin binibining lala, ito ba ay tiyak o hindi? Nathaniel, ito ay tiyak o hindi? Tiyak. Tama. Kapag sinasabi natin binibining lala, ito ay maaaring tiyak na pangalan ng guro, pangalan ng babae. Kaya ito ay pangalang Tiyak. pantangi. Ang ito namang pangalawa, Manggebo. Kapag sinasabi natin Manggebo, ito ba ay tiyak na pangalan o hindi? Tiyak. Tiyak. Ang Manggebo, ito ay maaaring tiyak na pangalan ng lalaki. Kaya ito ay pangalang Tangi. Tama, ito ay pangalang pantangi. At sa huli naman ay Lola Basyang. Kapag sinasabi nating Lola Basyang, ito ba ay tiyak na pangalan o hindi? Tiyak. Tama, kaya ito ay pangalang Tiyak. pantangi. Ang mga halimbawa dito, saan ito napabilang? Sa pangalang pantangi ng tao, bagay, hayop. Tao. Tama, ito ay ang pangalang pantangi ng tao. Ang sa pangalawa naman, ang una ay iPhone. Kapag sinasabi nating iPhone, ano kaya ito? Ito ba ay ang tiyak o hindi? Tiyak. Tama! Kapag sinasabi nating iPhone, ito ay ang tiyak na ngalan ng cellphone. Ito ay brand ng cellphone. Kapag sinasabing tiyak, ano nga ba? Pangalang? Pantangi. Tama! Pangalang pantangi. Naiintindihan niyo ba? Opo. Kaya naman, ang BHW. Pakibasa nga. BHW. Kapag sinasabi natin BHW, ito ba'y ang tiyak o hindi? Tiyak. Tama, ito ay tiyak. Ito ang tiyak na ngalan ng ballpen or brand ng ballpen. Kapag sinasabi nga natin tiyak, ano nga iyon? Jillian, ano nga iyon? Pangalang? Pantangi. Tama. Ngayon naman, dito naman tayo sa panghuli. Pakibasa nga. Hawaiian. Kapag sinasabi natin Havaiana, ito ay ang brand na tsinelas. Ito ba ay tiyak o hindi? Tiyak. Tama, ito ay tiyak. Kapag sinasabi nga natin tiyak, ito ay pangalang. Pantangi. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon, sinong makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng kagaya nito, ng pangalang pantangi na maaaring sa bagay? Sino makapagsabi? Or sino makapagbigay ng halimbawa? Nathan? Yeah? Realme. Very good! Ang Realme ay isang tiyak na ngalan ng cellphone. Sa lahat ng ito ay saan ito nabilang? Halimbawa ng pangalang pantangi ng tao, bagay, hayop, lugar. Bagay. Tama, ito ay ang halimbawa ng pangalang pantangi sa bagay. Ang gagaling nyo na mga bata. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlong chart. Ang una ay pakibasa ano ito? Lucky.
Blacky. Kapag sinasabi natin Blacky, ano ito? Ito ay tiyak na ngalan ng Hayop. hayop. Tama, ito ay tiyak na pangalan ng aso. Kapag sinasabi nating aso, Blacky, tiyak na ngalan ng aso, ito ay pangalang pantangi o hindi? Pangalan pantani. Tama, ito ay pangalang pantangi. Ngayon naman, pakibasa. Kitty. Pag sinasabi nating kitty, ano nga ba kaya ito? Ito ay ang tiyak na ngalan ng Pusa. tama, ito ay maaaring ngalan ng pusa. Kitty. Kapag sinasabi nga nating tiyak, ano nga iyon? Pangalang Pantangi. tama. Ngayon naman, ang susunod, pakibasa. Ano ito? Maya. Maya. Kapag sinasabi nating Maya, ito ba ay ang tiyak o hindi? Tiya. Kapag ito ay tama, ito ay maaaring tiyak na ngalan ng ibon. Kapag sinasabi nating tiyak, ano nga ba iyon? Pangalan pantani. Tama, iyon ay ang pangalang pantangi. Ngayon naman, dito tayo sa pang-apat. Ano nga ba ito? Lahat? Hayop. Mga hayop. Tama. Ngayon naman, dito naman tayo sa pang-apat. Una ay ang Liloan Grand Mall. nakapunta na ba kayo sa Liloan Grand Mall? Opo. So kapag sinasabi natin Liloan Grand Mall, tiyak ba ito o hindi? Tiya. Tama, ito ay tiyak ng ngalan ng mall. Kapag sinabi nating tiyak, ano nga ba ulit yun? Pangalan pantani. Tama, yun ay ang pangalang pantangi. Ang susunod naman ay Mahiwaga Elementary School. Kapag sinasabi nating Mahiwaga Elementary School, tiyak ba ito? Oo o hindi? Tiya. Tama, ito ay tiyak na ngalan ng paaralan. Kapag sinasabi nating tiyak, ano nga ulit iyon? Pangalan Pantangi. pantani. Tama, iyon ay ang pangalang pantangi. Sa panghuli naman, Luneta Park. Kapag sinasabi natin Luneta Park, ito ba yung tiyak o hindi? Tiya. Tiyak. Ano nga ba kapag tiyak? Pangalan pantani. Tama, pangalang pantangi. Ang lahat ng ito ay mga halimbawa ng pangalang pantangi na Oo. tama, ito ay oo. Kayo, sinong makapagbibigay sa akin ng halimbawang pantangi ng pook? Ninyo? Palengke. Hindi. Kapag sinasabi nga nating pangalang pantangi, ito ay ang tiyak. Sinong makapagbibigay? Marialyn? Baganga Integrated School. Tama. Tiyak na ngalan ng paaralan. Kaya bibigyan natin ng palakpakan si Marialyn sapagkat siya ay tama. Dito naman tayo sa panghuli. Pakibasa. Bagong taon. Kapag sinasabi nating bagong taon, ano ito? Payak ba ito? Oo o hindi? Tiya. Tiyak. Tiyak ba ito? Oo o hindi? Tiyak. Kapag sinasabi nating bagong taon, ito ba ay ang pangalang? Pantani. Tama. Ito ay ang pangalang pantangi. Sa susunod naman, Pasko. Kapag sinasabi nating Pasko, ito ba ay tiyak o hindi? Tiya. Tama, ito'y tiyak. At ito ay pangalang? Pantani. Tama, ito'y pangalang pantangi. At sa huli naman ay pakibasa. Araw ni Rizal.
Araw ni Rizal. Kapag sinasabi natin araw ni Rizal, tiyak ba ito? Oo o hindi? Tiyak. Tama. Ito ay tiyak na ngalan. Tama. Pag tingnan niyo muna ang nasa chart. Ano ang lahat ng ito? Saan ito napabilan? Ang mga halimbawang ito. Pangyayari. Tama. Ito ay ang pangyayari. So, naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Meron ba kayong mga katanungan ukol sa pangalang pantangi? Wala po. Very good. Talagang naiintindihan niyo ba ito? Opo. Ngayon ay meron akong i-dedicate sa pisara. Titingnan talaga natin kung naiintindihan niyo nga talaga ang ating tinalakay. Handa na ba kayo? Opo. Tingnan natin kung talagang naiintindihan niyo nga ba. Meron akong i-dedicate dito. Sinong gustong magbasa sa una? Ninyo, pakibasa. Si Binibining Sharon ay mahusay magturo. Tama. Sa palagay mo ninyo, saan dyan ang pangalang pantangi? Magtubining Sharon. Tama ba ang Binibining Sharon? Opo. Titingnan natin kung tama ba talaga ito. Ang sagot ni Ninyo ay tama. Binibining Sharon ang pangalang pantangi sa unang pangungusap. Sa pangalawa naman, sinong gustong magbasa? Nathaniel, pakibasa. Ang iPhone ay may malinaw na kamera. Saan kaya dyan, Nathaniel, ang pangalang pantangi na ginamit? iPhone. Tama! Bigyan ng 3 bagsak si Nathaniel. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay iPhone. Sa pangatlo naman, sino sa inyo ang gustong sumagot? Magbasa at sumagot. Si Jillian. Si Waite ay mabilis tumakbo. Okay, Jillian. Sa palagay mo, nasaan dyan ang pangalang pantangi na ginamit sa pangatlong pangungusap? Waite. Tama, si Whitey. Ngayon naman, dito tayo sa pang-apat. Sinong gustong sumagot sa pang-apat na pangungusap? Si Marialyn. Ang liloan Grand Mall ay napakalaki. Sa palagay mo, Marialyn, saan dyan ang pangalang pantangi na ginamit? Liloan Grand Mall. Titingnan natin kung Liloan Grand Mall nga ba talaga ang sagot. Ikaw ay tama. Bibigyan ng 3 bagsak si Marialyn sapagkat siya ay tama. 1, 2, 3. Sa panghuli naman, sino sa inyo ang gustong magbasa? Nathaniel? Sa bagong taon ay marami kaming handa. Sa palagay mo, Nathaniel, saan dyan ang pangalang pantangi na ginamit? Bagong taon. Titingnan natin kung bagong taon nga ba. Ikaw ay tama. Ang bagong taon ang pangalang pantangi. Meron ba kayong mga katanungan base sa ating paksa na tinalakay ngayon? Wala po. Talagang naiintindihan niyo nga ba? Opo. Sure na ba dyan? Kayo dyan? Opo. Bakit kaya mahalaga nating malaman kung ano ang tamang paggamit ng pangalang pantangi? Okay. Meron ba kayong ideya? Wala. So, ang
paggamit ng pangalang pantangi ay napakahalaga sapagkat ito'y makatutulong sa atin upang lubos nating maintindihan kung sino at ano ang ipinahihiwatig ng ating kausap para mas madali nating maintindihan kung ano talaga ang tinutukoy sa taong nagmemensahe sa atin o kung ano talaga ang tinutukoy sa isang mensahe. Kung sino, kung saan, kung ano ang tinutukoy. Naiintindihan niyo ba? Opo. Ngayon ay ipapangkat ko kayo. Kukunin ko muna ito. Ngayon ay ipapangkat ko kayo. Gusto niyo ba? Opo. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Handa na ba kayo? Opo. Ito ang dito sa harap ko. Ito ay ang unang pangkat. Ang yang tao na nasa harap ko. Yan. Si Maria Lynn, ikaw ay unang pangkat. Ang sa pangalawang pangkat naman ay yung nasa harap, si Nino at saka si Nathaniel. Kayo yung pangalawang pangkat. At sa pangatlong pangkat naman ay si Ate Jillian. Siya yung pangatlong pangkat. Naiintindihan niyo ba? Saan nga ba yung unang pangkat? Tama. Ang pangalawang pangkat? Tama. How about ang pangatlong pangkat? Tama. Ngayon ay pakibasa muna. Unang pangkat, pwede bang basahin mo kung ano ang nasa pisara? Ano to, sa loob ng kahon ay mayroong mga salita. Piliin kung alin sa mga salita ang pangalang pantangi. Tapos ay gawan ang bawat napili na salita ng pangungusap. Very good. Ang unang pangkat, ang gagawin ninyo ay pumili kayo sa loob ng kahon kung saan dito ang pangalang pantangi. Saan kaya rito ang pangalang pantangi? Kaya pumili kayo. At saka pagkatapos ninyo itong piliin ay gumawa kayo ng pangungusap gamit ang pangalang pantangi. Naiintindihan ba? Opo. Opo. Dito naman tayo sa pangalawang pangkat. Ang pangalawang pangkat ay, Jillian, pakibasa nga. Panoto, kumpletuhin ang bawat pangungusap. Pumili ng tamang pangalang pantangi na gamitin upang maging buo ang pangungusap. Okay. Jillian, meron ako ditong inihandang mga pangungusap. Ang gagawin ninyo ay kumpletuhin ang nasa chart na ito. Pumili lamang dito kung saan ang karapat-dapat na pantangi para mabuo ang pangungusap. Naiintindihan mo ba, Jillian? Opo. Ngayon naman, ang pangkat 3. Pakibasa, Nathaniel.
panuto. Magbigay ng dalawang pangalang pantangi at gawan ng pangungusap ang bawat isa. Naiintindihan mo ba, Nathaniel? Opo. Ang gagawin ninyo ay magbigay lamang kayo ng dalawang pangalang pantangi. Pagkatapos ay gagawan niyo ito ng pangungusap. Naiintindihan ba, Nathaniel? Ilan nga ba yung pangalang pantangi na dapat ibigay? Dalawa. Tama, talagang naiintindihan mo nga. Ngayon ay meron ako dito ibibigay na mga Manila paper. Dito ninyo ilalagay ang inyong mga sagot. Nasaan yung unang pangkat? Ito para sa unang pangkat at ito naman para sa pangalawang pangkat at ang pangatlong pangkat ay dyan. Bibigyan ko kayo ng pentel pen. Tag-iisang pentel pen. Ang gagawin, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin iyan. Ito ang inyong magiging guide. Pagkatapos ninyo tapusin ang gawain ay inyong ididikit dito sa pisara. Naintindihan ba? Ngayon ay magsimula na kayo. Maaari ninyong lakihan ang inyong mga sulat upang ating mababasa. Tapos na ba o hindi pa? Hindi pa. Talagang nakikita ko ay nagsusulat pa kayo. Tapos na ba? Opo. Ang inyong, saan yung unang pangkat? Ilalagay mo dito ang iyong sagot. Para sa unang pangkat. Saan naman yung pangalawang pangkat? Pakilagay dito sa inyong mga sagot sa pisara. At pati na rin yung pangatlong pangkat. Yung pangatlong pangkat ay ilalagay ninyo sa dito, sa ibaba. Ngunit,
Napakagaling ninyo. Ngayong matapos na ninyo itong sinagutan, saan yung unang pangkat? Marialen, pwede bang basahin mo ang iyong naging sagot? Si Pangulong Marcos ay matyaga. Saan kaya dyan ang ginamit na pangalang pantangi? Pangulong Marcos. Tama! Sa pangalawa naman, Sa Pilipinas ako nakatira. saan kaya dyan ang pangalang pantangi? Pilipinas. Tama! Napakahusay nga ni Marialen. Ang pangatlo naman, Marialen. Ang Samsung na nabili ko ay mamahalin. Saan dyan ang pangalang pantangi? Samsung. Tama! Ang naging sagot ni Marialen, ang lahat ng iyon ay tama. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan si Marialen. Ito ang iyong papremyo, Marialen. Sa pangalawa naman, sino ang leader sa pangalawa? Ikaw, Jillian. Pwede bang pakibasa ng iyong naging sagot? Si Mang Teddy ang haligi ng tahanan. Saan kaya dyan ang pangalang pantangi na ginamit? Mang Teddy. Tama! Ang ginamit ay Mang Teddy. Sa pangalawa naman, pakibasa. Sa Luneta Park kami namamasyal. Saan kaya dyan ang pangalang pantangi? Luneta Park. Tama. Ang pangatlo. Ang Bioderm ay pampakinis ng balat. Saan dyan ang pangalang pantangi na ginamit? Bioderm. Tama. Bioderm. Ang pang-apat naman. Si Bantay ay ang asong malakas tumahon. Saan kaya dyan ang pangalang pantangi? Bantay. Tama, si Bantay. At ang panghuli, Tuwing Pasko ay maraming handaan. saan dyan ang pangalang pantangi? Pasko. Tama, napakahusay ng pangalawang pangkat. Kaya bigyan natin ng makasigabong palakpakan ang pangalawang pangkat. Ito sa iyo, Jillian. At dagdagan natin kay Marialen sapagkat siya ay talagang nakikinig. Dito naman tayo sa pangatlo. Halika dito, Nathaniel. Pwede bang basahin mo, Nathaniel? Si Nathaniel ay masipag. Saan kaya dyan ang pangalang pantangi? Nathaniel. Very good, Nathaniel. Sa pangalawa, Si Ninyo ay Matia. matyaga, matyaga, matyaga yan siguro kasi walang matiya na salita. Para sa iyo, Nathaniel, saan dyan ang pangalang pantangi? Ninyo. Ninyo, very good. Talagang naiintindihan niyo ang ating talakayan. Dahil dyan ay bibigyan ko kayo ng tigdadalawa ni Ninyo. Ito sa'yo at ito para kay Ninyo. Ngayon naman, upang talagang malalaman natin kung meron ba kayong naiintindihan, ay kumuha kayo ng notebook. Pagkatapos ay inyo itong sasagutan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin ang tayahin. Para talagang malaman natin kung kung meron ba kayong natutunan. Susubukin natin kung meron ba talaga kayong natutunan. Nakukuha niyo na ba ang inyong notebook? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang inyo itong sagutan. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Okay.
Marilyn, pakibasa na nga ng panuto. Sa lungguhitan ang pangalang pantangi sa bawat pag-usap. Sa lungguhitan ang pangalang pantangi sa bawat pangungusap. Alam niyo ba kung ano yung salungguhitan? Opo. Yung line, underline, salungguhitan o underline. Salungguhitan niyo lang kung saan dito ang pangalang pantangi. Naiintindihan niyo ba? Opo. Ngayon kayo ay bibigyan ko ng 10 minuto upang sagutan ito. Naiintindihan ba? Opo. Tapos na ba kayo? Opo. Ngayon ay magpalit na kayo ng papel sa inyong katabi para malaman natin kung tama ba ang inyong naging sagot. Ngayon, sa number 1, sinong gustong magbasa? Marialyn? Si Binibining Corteza ay magaling magturo. Saan dyan ang pangalang pantangi? Binibining Corteza. Tama. Sa number 2, sa pangalawa, Nathaniel? Maganda aming nabiling laruan sa SM Aurora kanina. Saan dyan ang pangalang pantangi? SM Aurora. Very good! SM Aurora. Ang pangatlo. Sino? Si Jillian. Pakibasa ng pangatlo. Ang iPhone lamang ang mayroong malinaw na kamera. Saan dyan ang pangalang pantangi? iPhone. Tama, iPhone. Ang pang-apat, sino gustong magbasa? Mark Nino. Ang panulip at pampahaba ng buhok. Saan kaya dyan, Mark, ang pangalang pantangi? Palmolive. Tama, ang Palmolive. Number 5, si Dr. Jose Rizal ay mahusay at matalinong bayani ayon sa kasaysayan. Saan kaya dyan? Ninyo? Dr. Jose Rizal. Tama, Dr. Jose Rizal. Ang pang-anim naman, ang agila ay napakalaki at napakaganda. Nathaniel? Agila. Tama, agila. Sa number 7, sa Calamba, Laguna, isinilang ang pambansang bayani. Jillian? Calamba, Laguna. Tama! Ang gagaling nyo na mga bata. Ang pangwalo, Adidas, ang pinakasikat na sapatos sa kasalukuyan. Marialyn? Adidas. Tama! Ang galing-galing nyo na. Ang number 9, si Mang Juan, ang pinakamasipag na magsasaka. Nathaniel? Manghuan. Tama, Mang Juan. At ang panghuli ay Ford, ang pinakamatibay na sasakyan. Si Marialyn? Ford. Tama, ang gagaling niyo ng mga bata. Ito ay 10/10. Sinong nakakuha ng 10? Bigyan ng masigabong palakpakan si Marialyn at saka si Nathaniel. Sino man ang 9? Si Jillian at saka si Nino. Okay lang yan. Bigyan ng masigabong palakpakan. Ngayon ay meron akong ibibigay na takdang aralin. Mayroon akong ibibigay na takdang aralin. Pakikuha ng inyong Filipino notebook. So, pakibasa ninyo, pakibasa ng takdang aralin. Paano ito magbigay ng dalawang halimbawa ng pangalang pantangi ng tao, dalawa sa bagay, dalawa sa hayop, dalawa pook, at dalawa sa pangyayari, isulat sa Filipino notebook. Ilan nga ba ang halimbawa ng pangalang pantangi ng tao? Dalawa. Dalawa naman sa bagay. Dalawa sa hayop. Dalawa sa puo.
at 2 sa pangyayari. Yan lang ang inyong takdang aralin at isusulat ninyo ito sa ating Filipino notebook. Magbigay lamang kayo ng halimbawa, okay? Opo. Naiintindihan niyo ba? Opo. Meron ba kayong mga katanungan? Wala po. Wala. Kung gayon ay natapos na niyo itong isinulat. Opo. Ngayon ay tatayo tayo para sa pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong malasakit sa amin. Salamat po dahil nagiging successful ang aming klase ngayon, ngayong hapon na ito. Salamat po, Panginoong Jesus. And sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.